Ilang araw na nga lang ang aantayin natin, meron na nga tayong magagandang peche na pwede nga natin gulayin dito at naglimas nga din pala sila ng balon. Etong si Agatha nag-aantay nga lang ng pag-alis nga nila papunta nga ng eskwelahan at si Gail naman mga mare mag-aalas 7 na hindi pa nga rin natutulog, parang tuloy kami dalawang zombie. Kaya naman naisipan nga namin na pumunta nga sa kabila baka sakaling antukin nga siya mga mare at tinan niyo naman antok na siya, parang nilalabanan na niya talaga. Nung nag-video nga ako nakita ko yung mga mata ko mga mare, ang itim na nga nung ilalim. Paano ba naman ang tagal talaga matulog ng bata na to? Ito nga ang kauna-unahang na napakatagal niya nga matulog mga mare, alas 7 na ay ayaw pa talaga at eto tumiga na nga rin kami kasi antok na nga ako, pero etong siya tingnan nyo naman. Binuksan na nga namin lahat mga mare para sa ganun ay malaman niyang umaga na nga. Kaya lang imbis na nga antokin ay mas nagmurit pa nga siya mga mare at mas naglaro, kaya naman naisipan nga namin umuwi na nga rin. Kaya nung pagbalik naman nga namin ay agad-agad rin naman siyang nakatulog bandang alas 8 na ata. Kasi nga siya ng madaling araw bandang alauna hanggang alas 8 nangigising na laro ng laro. Alam mo yung inaantok na pero nilalabanan niya mga mare. Natatawa nga kami dyan pag nararamdaman antok na pumapalakpak. Para bang ginigising niya yung sarili niya mga mare at nagsisisigaw. Ito nga si tatay may naasikaso nga dito mga mare. Tingnan niyo naman nga sa scatter nga ito. Yung mga hindi kasi kaya ng hawanin mga mare ng kamay, gina-scatter na nga lang para nga mabilis. Tapos ganon sinako na nga nila mga mare etong lupang natira dito para hakutin nga dito banda sa dulo. Kung marinig nyo man nga pong tuwang-tuwa nga itong si Gail nakikipaglaro nga sa tatay niya. Maya-maya lang nito matutulog na naman bata na to tapos gigising ng alas 8. Ako naman nga biglang nag-iba nga mga mare yung pakiramdam ko, bigla ba namang sumama, nagkahawaan na nga ng sipon. Ang ginawa pala nga nila dito sa lupa, ilalagay nga pala to mga mare sa gilid nga ng balon na ginawa nga dito malapit nga sa atin. Bali kasi nga mga mare maglilimas ata sila ngayong araw para nga magamit yung balon dito dahil napakaraming ng tubig. Ngayon nga hindi tayo pwede makapagpaposo dahil nga kapag hinukay mo ay mga mare, bewang lang ay may tubig na baka nga tuhod pa lang. Yun naman nga ang Bulacan ay talagang napakadaming tubig mga mare at eto at nilimas na nga rin nila. Turan nga kasi tayo kumukuha ng pang-igib-igib nga mga mare. Kaya habang wala pa naman nga ginagawa yung mga bata nga na to, kaya ayan nagsipaglimas na nga sila dito at eto nga si tatay tumulong na nga rin. Jeffrey nga ang lulusong mga mare, sobrang babaw nga lang nito. Tingnan nyo naman nga, hindi naman nalubog nga itong si Jeffrey. Ito nga lang yung kinukuha na natin pang dilig-dilig nga dito. Tingnan nyo, nakaligo na nga si Jeffrey at tungtuwa pa nga dito sa tubig. Sino nga nakaranas sa inyo mga mare maglimas nga ng balon? Ay kami ay palagi namin nararanasan yun, lalo na nga kapag nga mga mare madumi na nga yung balon ay kailangan mo nang limasin para luminaw at maging mas maayos nga yung daloy. Minsan kasi kapag sobrang tagal na nga paglilimas ng balon ay bumabaho nga rin yung tubig kaya kailangan mo siyang limasin. At eto nga mga mare ay konti na nga lang, tingnan nyo naman mauubos na nga rin at tingnan mo si Jeffrey pinapalaki pa yung ilong. Pagkatapos naman nga nila maglimas, nagsipagkain na nga rin sila mga mare dito sa kabila. Banda nga po naman nga etong si Gail nagmurit na naman nga mga mare, kadinala ko nga dito. Ito kasi bata na to ay alam na nga kung paano lumabas. Kumbaga mga mare ay gustong palagi nga sa labas kaysa nga nasa bahay. Paano pa nga kaya to kung tumatakbo, naglalakad na. May nabasa nga ako kapag lumaki-laki nga si Gail mas nakakapagod nga siya mga mare kasi syempre lumalakad na. Hindi mo naman nga pwedeng pigilan kapag gusto niyang maglakad. Nila ko nga siya dito at sakto naman nandito nga sila tatay. Imik lang naman siya mga mare kapag ganito ang oras, tingnan nyo, pero inaantok na naman nga yan. Nung kinagabihan na nga ay pumunta na nga kami dito sa loob para nga assemblein nga eto mga mare. Hindi ko alam kung electric fan ba to o anong binili ni Ran. Power fan pala to mga mare. Sabi niya nga susubukan niya nga daw kung tunay nga maganda nga ito kasi nga wala pa naman tayong aircon nga dito dahil kapag wala dito mga mare aircon at kulob napakainit. Pero ngayon tag-ulan naman nga okay lang naman nga kasi lalo na hindi pa naman nga tayo nandito. Sabi nga na Ran pakabitan na nga daw namin pero sabi ko saka na nga lang kasi nga syempre dagdag gastos nga din. And eto na nga lang naisipan niya mga maring bilhin kasi nga maganda rin to kasi nakakasave ka nga rin ng space. Remote na nga rin siya. Ang maganda nga rin dito ay makikita mo na nga kung gaano nga kalakas yung buga ng hangin. Yung pindutan niya nga ay nandito rin naman nga mga mare sa katawan niya mismo, pero kung ayaw mo naman nga tamad kang tumayo kapag nga babawasin ay may remote naman. Sabi nga sa mga nabasa ko maganda nga daw to kung naka-aircon ka kasi mas lalong lalamig nga yung aircon. Yung mga oras nga na to ay tuwang-tuwa nga ako kasi ang lamig nga ng hangin kakalam naka-aircon ka. Kung katulad ko na makakalimutin ka sa mga bagay-bagay ay maganda nga to kasi mayroon nang lalagyan ng remote. Di naman nga halatang malakas mga mare, paano ba naman nililipad nga yung buhok ko. Tapos ang sarap pa nga nung hangin, malamig. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.